Good afternoon. Ayan, 2 days off ko ngayon at ngayon ay tamang-tama pin-appointment ko yung aking kasi di ba naalala nyo na ikwento ko sa inyo yung aking itong birthmark dito. Malaki siya, lumaki siya eh. Para siyang na-infection, lumubo siya. Para siyang gasing laki ng malaki pa sa munggo. Baka chickpea, ganyan, ganun kalaki siya. Ito, kung ano yung nakikita niyong marka dyan, ganun kalaki siya na lumubo siya. So, yun. Pero, natanggal din siya nung nagtatanggal ako ng makeup. Pero, ang tagal naman na yan. Bago natanggal kasi, unabot ng mga taon bago siya natanggal. Kumbaga, ito na nga, nagkuskus ako ng mga makeup, diba? So, natanggal. Pero ito nararamdaman ko na naman bumabalik na naman siya, tumutubo na naman siya. Kaya, yun, naisipan ko na ipa-check up na. Kaya ngayon, ito na yung appointment ko, dumating na. Isang buwan bago ako nagkaroon ng appointment. And ito na nga. So, pagkakataon ko na ito, punta ako sa clinic ngayon. Tapos, ipapa-check up ko na rin itong, meron akong nunal din, na isa pang nunal naman. Hindi siya birthmark. Yung nunal ay nasa parteng dibdib ko, sa kanang dibdib. Lumalaki siya. At ngayon ay gasing laki na siya ng Diyos ko, paano ko ba i-describe? Ganun din, kasing laki din ng chickpea. Dati siya nagsimula sa tuldok lang na lumalaki. Sabi sa Google, nung nag-search ako, is normal lang daw naman yun. Pero, syempre, ipa-check up na natin para malaman natin kung ano bang meron ako. But I'm sure, wala silang gagawin dito, kundi check up lang talaga. I'm sure na ipapadala nila ako sa labas. Bibigyan nila ako ng referral, I'm sure, para makapagpa-appointment ako sa labas ng ospital. Kasi dito, mainly check-up lang yun dito eh. At saka, mga referral, mga refill ng mga gamot, yan. Pero yung sasabihin mong, merong gagawin ditong mga ganyan, yung parang gagamutin nila yung iyong sakit, walang ganun dito sa loob ng base. Yes, ito ay para lamang talaga doon. Check up at saka yung mga consultation, ganyan, at saka referral, and then mga gamot na refill. Grabe ang init ngayon. Kahapon ay 96 degree. Ngayon ay hindi ko natingnan na naman dahil, nasa na ba yung cellphone ko? Tingnan natin. Of course, nagana na yung AC ko, syempre, pero pinatay ko kasi nga, bababa na ako. 91 lang siya ngayon. 91, pero it feels like 100 something. And so, yun. Pupunta na ako sa clinic. Pwede namang maaga, 37 na ngayon. Pwedeng 15 minutes early, ganyan. And then, papacheck up ko na naman itong kotse ko, papatingnan ko na naman. Kasi parang, yung gulong naman ang problema niya. Parang ano siya, yung anong tawag doon? Ang bilis niyang maubusan ng hangin. Kalalagay ko lang ng hangin sa kanya. Ito, meron namang ilaw na nagsasabing, low na naman sa hangin kung aling gulong ko doon. Hindi ko alam kung alin. Baka yung sa likod. Pero mamaya hanginan ko bago ako umalis dito sa clinic. Meron akong pampahangin na sa likod ng kotse. Yun ang gagamitin ko. Para makarating ako sa bahay ng hindi flat ang gulong. Hindi pa naman siya flat, pero ayoko na maabutin ako ng flat sa gitna ng daan. Kaya, might as well, gagawin ko na ngayon. Alright, papasok na ako ngayon. And then, wala akong mga ganap ngayon sa buhay ko. Kahapon madami, pero ngayon wala. Ewan ko lang pag-uwi ko mamaya. Pero ngayong weekend na to, yes, meron. Anyways, bukas may pasok ako. Tapos, after bukas, day off ko na naman. So, bali 3 days yung day off ko, kaso nakahiwala yung isa. Pero okay lang. Maganda yung ganun, diba? Grabe, see? Tagaktak na yung pawis ko ngayon. Baka mag-amoy pawis ako dun sa loob. Okay, sige, alis na. Papasok na ako dun. Malamig dun sa ospital, kaya dun ako magpapahangin. Alright, talk to you later. Okay, natapos na ang check-up ko. Yes, may lumabas na isang, hindi ko alam kung nurse ba yun or ano, pero naka-uniform kasi na military kaya hindi ko napansin kung ano yun, kung nurse ba yun or tech. Anyways, yun nga, tinanong lang ako ng mga tanong, and then another tanong, dumating yung doktor, tapos may kasama siyang assistant niya, lalaki. Sabi niya sa akin, nung doktor na babae, okay, check natin, base sa tatala ko or tinrack down ko, kumbaga simula ng pagkabata ka pa at hanggang ngayon ay nandyan pa rin yung birthmark.
Sa ngayon ay hindi kita matitingnan, sabi niya ganun, kasi natatakot ako na baka, alam mo na yun, magkaroon ng yung scab, tapos ay nasa sensitive na pwesto yung iyong mole, nasa dibdib mo, so medyo ano yan. Kaya sabi niya, hindi ko magagawa yan dito, sabi niya ganun. Ang pwede ko magawa is, yun nga, pinagpa-appointment na nila ako sa derma. As, expected ko na naman na doon ako dadalhin or ipapadala sa derma sa labas ng ospital sa amin, sa off-base, kumbaga. Hindi talaga sila nagagawa dito. Buti nga sila na yung gumawa ng referral at sila na rin ang nagpa-appointment, kumbaga. Dati-rati, ako talaga ang kukuha ng referral. Pero this time, sila yung kumuha ng referral, sila na rin ang nagpa-appointment para sa akin. Yun. Or sila na rin yung mismong kukontak sa derma at yung derma ang tatawag sa akin. Parang iba ngayon. Iba-iba siguro sa iba-ibang doktor ang nagpa-process, kaya iba-iba din yung process. Mas maganda yung ginawa nilang ito para, para mas madali. Pero okay din naman yung ginawa ko nung dati na ako yung gumagawa na pupunta sa referral office para kumuha ng referral. Okay na din, alam ko na rin yun, natukuyan ko na din. Pero this time, mas maganda ito yung ginawa niya na sila na yung gumawa noon. Yan. Tapos, sabi niya, pwede kong tingnan ng iyong birthmark. Ayan, tinignan niya yung sa mukha ko. Tinanong niya kung kailan nagsimulang lumaki. Tapos napansin niya yung 2 spots daw na meron sa akin. Ewan ko kung kita niya. Yan. Sa aking pisngi. Tapos sabi niya, pwede ko rin bang makita yung mole mo sa dibdib mo? Sabi niya ganon. Saang parte sa dibdib mo? Sabi ko sa suso. Sabi nakita ko. May kasama siyang lalaki. Sabi niya, okay sige. Gusto mo ba na palabasin ko muna si Sergeant? Sabi niya ganon. Yung pinanggit niyang pangalan, di ko na naalala kung ano. Para kung nahihiya daw ako, kung hindi okay sa akin na may lalaking titingin ng suso ko. Sabi ko, wag mo nang palabasin. Wow. Suso lang naman okay lang sa akin, hindi ako mahihiya pag sa suso lang. Pero ang nakakahiya ay yung sa pap smear. Tapos may lalaking yung mismo magpa-pap smear, doon ako naiilang. Pero hindi naman ako nag-pap smear ngayon. Yun. Tinanong niya ako kung nag-mammogram na ako. Sabi ko nag-mammogram ako last parang 3 years ago. Ano daw ang result? Sabi ko normal naman. Okay, that's good, sabi niya ganun. Pero yun nga, sabi niya okay, iano na lang kita sa dermatologist. Sila ang titingin yan sa iyo para malaman kung ito ay cancerous ba or hindi. Sabi niya ganon. May matatanggap kang tawag mula sa derma, sabi niya ganon. Mga 1 week. Tapos kung 1 week at wala pa rin, sabi niya, wala kang na-receive na tawag, pwede kang pumunta dito sa may referral office sa loob ng, dito pa rin sa clinic at ipalo up doon. So, I'm sure naman tatawag sa akin yung mga yan 1 week. Yun. In-expect ko na ito na wala silang gagawin kahit nakahilera na doon yung parang gagawing test para sa aking mole or sa aking birthmark. Hindi pa rin nila ginawa. Siguro dahil nga talagang kailangan nila gawin pa rin sa labas ng base. But okay lang kasi inasahan ko na yun na hindi mangyayari yun today. But at least naipasok na ako sa referral office, madali na kumbaga. Para maganda kasi kapag nakapasok ka na sa referral, kumbaga, hindi mo na sila kakailanganin sa susunod na check-up. Mismong yung pinakang derma na dito, ang yung appointment ko sa derma kung sakali kung mapapasok ako doon. Sila na mismo yung magtatawag sa akin para i-update ako at mag-follow up ng another appointment kung kailangan ko pang magpa-appointment. So, lahat naman ng aking mga visits ay sa off-base talaga. Sa mata ko, naipalipat ko na rin sa labas, kaya okay na din, wala ng problema. Pero yun nga, ito maigit sa labas na nga ako pinalabas para sa derma. Kasi nandun naman talaga mga derma, wala naman dito So okay lang. Dito lang talaga kukuha ng referral. Kasi ito yung pinakang namin, parang provider, primary provider, kumbaga nandito sa loob ng base. Yun. Pero yun, okay na. Nakalabas na tayo, tapos na. At least matitingnan na, maagapan. Sana naman ay hindi ito cancer. Kasi may nagsabi sa akin na maigi daw na ipa-check up ko itong aking kasi may nakakapansin din ito noon lalo na nung lumaki na ito. May nakakapansin na nito. Sabi niya, yung nasa pisngi mo? Sabi niya ganun. Ipa-check up mo yan at baka yan ay cancer. Sabi niya ganun. Sabi ko, sige, ipa-check up ko. So naisipan ko ipa-check up. Yun nga, kung hindi ito lumaki,
at hindi yung parang nagka-scab-scab na, hindi ko ito papacheck up. Kaso lumaki, parang sugat-sugat na, lumubo na infection, parang ganun. So kaya naisipan ko ipa-check up at baka mahirap na, baka alam mo na, cancer nga. Pero could be tag, it could be nothing yun. Pero maigi na yung malalaman natin kung ano yung kung ito ba skin cancer at para maagapan din. Kasi ako naman ay hindi ako nag-iisip na cancer. Ito kasi marami akong nunal eh. Buong katawan ko yata may nunal. Ito mula dito sa mukha ko hanggang sa dibdib ko, hanggang sa tiyan ko, hanggang sa baba ay meron akong nunal. Napakadami kong nunal. Isang birthmark, ito nga, isa lang. Tapos puro nunal na. Tapos meron ding itong ang pinakang nunal ko sa may suso ko. Ayun yung nalaki talaga. Sa the rest of yung mga nunal sa ibang bahagi ng katawan ko, hindi naman nalaki. Yun, dito lamang talaga sa suso. At itong dalawang itong anuhan ko. Sila yung nalaki. Yun. Nung ni-research ko sa Google, sabi ay normal lang daw na lumaki ang birthmark or nunal, lalo na kapag ikaw ay nalaki din, ibig sabihin nyo na tabaka. Pero who knows, hindi naman ako doktor at hindi naman doktor yung Google, diba? Kaya kailangan ipa-check up talaga sa tunay na doktor sa derma para malaman nila kung sila yung makapagbibigay ng sagot sa akin kung cancer ba ito or hindi. Dahil yun lamang ang makapagbibigay ng tamang kasagutan, yung mga test. Yes. Akala nga nung nurse nga siguro yun. Sabi niya ay kung ibabiopsy ba ako yung itong kaso hindi pala sila nagbabiopsy nga dito. So kaya sa derma tayo ipapabiopsy. Yun palang gagawin. So siguro may hiwain sila or kukuning laman dito sa pisngi ko pati dun sa suso ko pag ako ay tinawagan na ng derma para papuntahin doon. So, yun, i-follow up ko kayo sa aking update dito sa aking skin problem, kung ito ba ay cancerous or hindi. Medyo yung aking dibdib ay hindi naman ako nangangamba kung cancerous ito or ano. Yes, kasi sabi ko nga, nagpa-mammogram ako noon, wala namang nakita, pero magkaiba pa rin siguro yun, yung mammogram at yung pinakang biopsy, diba? So, magkaiba pa rin yun, kumbaga. Syempre, yung biopsy, hiwain yung may kukuning laman sa dibdib mo, kumbaga, or dito nga sa, So, magkaiba pa rin test yun, kumbaga. But, maganda rin namang good sign yung aking mammogram at normal nga. Kaya, yun, hindi ako nag-aalala. So, mainam lang na talagang kailangang maipa-check up para maagapan natin. Maagapan, kumbaga. Alright, nahanginan ko na ang kotse ko. At, tingnan natin kung nawala yung yellow na ilaw. Ay, nandun pa rin, di. Teka nga, patayin mo muna. Baka mawawala pag binatay. Oo. Nandun pa rin yung ilaw niya. So, talagang may something wrong dito sa kotse ko. Okay. Check up ko ito. Or, papatawag ko na naman sa auto shop. Alright. Hanggang sa muli. Bye.